So ayan, good day everyone. So I am Romeline Alang, a social work student. And today I will be sharing yung natutunan ko po sa Philippine Social Work Code of Ethics and Ethical Standards. So ang Code of Ethics na ito ay nagsisilbing foundation ng ating profession. So ito ang uh, pag ito yung gumagabay sa atin sa kung paano natin magagawa ito, paano natin maiisip, and then kung paano ito on how to act, and kung paano tayo mag-serve sa mga individuals, families, groups, and also the community. So, for me, habang binabasa ko yung Code of Ethics po, is mas naintindihan ko po na ang pagiging social worker ay hindi lang po siya isang pagtulong lang, kundi ito ay tungkol sa values, tungkol sa responsibilidad natin, at respeto sa dignidad ng bawat tao. So, what I understand from the Code of Ethics. So, ayan. Ang Code of Ethics po ay nagpapaliwanag ng mission and core values. Yan ng isang social work profession. So, binibigyan din nito ang human rights, yung social justice, and well-being ng mga tao, lalo na yung mga vulnerable at marginalized sector. So, ayan, it also talks about the proper professional behavior, tulad ng pagiging honest, pagiging accountable, at pagiging competent at respectful sa lahat ng oras. Pero sana nga lahat ng social worker, ganun po sana. And then natutunan ko rin po na ang social work ay hindi dapat hindi lang po nag-abot ng tulong po. Dapat isapuso na po natin to. Dapat mahal natin yung ginagawa natin kasi ito ay tungkol sa pag-empower ng clients, yan, pagprotekta ng kanilang dignity, and of course, at sa pagtulong natin sa pagbuo ng mas makatarungan at makataong lipunan. So ayan, yung the code also nire-remind niya tayo na dapat po maging maingat sa ethical issues na yan, malabas po. Iwasan ang conflict of interest po, at laging isipin po natin kung ano ang makakabuti para sa ating kliyente. Hindi po iwasan po sana yung chismis, iwasan po sana yung pakikialam sa mga problema nila. Yun nga, iwasan natin ang ethical issues sana. So ayan, yung ethical principle po is first, integrity of the profession. So ayan, ang principles na ito ay nagsasabi na ang social work ay dapat laging kumikilos ng may honesty, moral uprightness, tsaka professionalism. Sorry, palobat na kasi yung phone ko kaya na-cut yung video. So, ko na to. Tuloy niya po ito. So, yan. Kung pala yung professionalism, dapat nating sundin kung ano yung values ng professions kahit walang nakakakita. Sana mahalin po ninyo ang trabaho po ninyo, at sana ganun din po sana kami kapag nandun na po kami sa settings. So, ayan, number 2, respect for human rights. Respect for human rights, yung diversity, and social justice. So, ayan, ang principle din na ito ay tungkol sa pagrespeto sa lahat ng tao, anuman ang kanilang gender, anuman ang kanilang religion, anuman ang kanilang kultura, status ng buhay, ang anong background. Ibig sabihin, laban tayo sa discrimination, oppression, at injustice. At also sa inequalities po sana. And parang nakikita ko yung ibang social work, hindi may iwasan na meron talagang mga ganun. Nagdi-discriminate na,
Parang siguro dahil sa pagod na sila or hindi ba nila mahal yung trabaho nila kaya gano'n, may gano'n, may mga discrimination po. Pero sana po wala pong gano'n. And then number 3, professional boundaries and confidentiality. Ayan, confidentiality. Sa confidentiality na naman tayo. So ayan, ang principle na ito is nagpapaalala na dapat ay malinaw po ang boundaries sa pagitan ng social worker at ang client po niya. So ayan, kung ano dapat yung magiging contribution niya about the problem, kung meron masosolve na problem, dapat yun lang po, wag po natin. At iwasan po natin na mag-disclose ng mga information, lalo na yung mga yung dapat na ilihim, ganun. Sana maging aware din po tayo sa act ng mga clients, kung parang naiilang na sila, huwag po sana natin lakasan yung mga bosses natin kung ini-interview, ganun, yung mga clients. Kasi may mga clients naman na kapag parang nahihiya sila kung may katabi kayo na stall, tas kinakausap yung client, yung social worker, tas yung ini-interview na, tapos naiilang yung tao. Sana po respect boundaries and yung confidentiality po. So ayan. So why these principles are important? So ayan, mahalaga ang integrity of the professions dahil ang mga kliyente natin at community ay nagtitiwala po sa atin as social work. Ganon. Sa mga social worker po yon. So madalas tayong humaharap sa mga sensitives, yan. Mostly personal situation. And then kapag ma-integrity ang social worker, mas magiging ligtas at kampante ang mga tao na tinutulungan natin. Yun nga, dapat maging honest tayo din. Yan, respect boundaries and confidentiality po. And then respect for human rights and diversity and social justice. So napakahalagang principle na ito dahil maraming kliyente na nakakaranas ng kahirapan, discrimination, abuse, ayan, mga inequalities, lalo na sa mga liblib na lugar. Yun nga, yung dapat sanang matutukan, yun pa yung mga hindi nakakatanggap na ng services. Ayan. Yung sila pa yung nakakaranas ng injustice, inequalities. Yan. So, bilang social workers, tungkulin nating maging advocates ng fairness. Sana piliin po natin ng pagiging fair, ng dignity, at ng equal na pagbibigay ng oportunidad o serbisyo para sa lahat. Yan, professional boundaries. Yan nga, and confidentiality po. So, ayan, mahalaga ang boundaries and confidentiality. So, mahalaga ang boundaries at confidentiality po. Isipin po natin yun. Kasi dahil pinoprotektahan nito ang well-being ng isang clients. So, ayan nga. And of course, sa social work din. And then, kapag pangangalagaan po natin yung kanilang information, magiging na yun, hindi na conflict yun, at yun nga, ipinapakita po natin na may respeto tayo sa kanila, malaki ang respeto natin sa kanila, yung kanilang dignity sa kanila, at para maging natin yung trust nila, para hindi sila mag-worried na tayo ay yun nga, lubos na tumutulong sa kanila. So, how can I apply these ethical standards in real life situations? So, bilang future na social work, magagamit ko ang code of ethics sa araw-araw na practice. Sa integrity, ayan, sisikapin kong maging honest po. Sana nga po. Yan, maging honest po sa documentation, maging truthful sa communication, walang plastikan, at
maging responsable sana ako sa gawain. So, ayan, respect for human rights. And, yan nga, sa respect for human rights and social injustice po, sana magiging advocate ako ng mga client ko soon. And, soon na lalong-lalong mga nakakaranas ng mga diskriminasyon at siguraduhin ang pantay na pagtrato ko po sa kanila. So, ayan, sa confidentiality po at boundaries, so ayan, poprotektahan ko po ang anumang impormasyon ng client ko at iwasan ang personal interest na maaaring makaapekto sa professional relationship. So, ayan po. And then, overall, ayan, Social Work Code of Ethics ay hindi lang po basta-bastang documents or kumbaga isa itong gabay kung paano natin or on how we can act, yan, kung paano tayo mag-isip at kung paano po tayo maglingkod. And sa pamamagitan ng integrity po na yan, sa respeto po sa human rights, sa ayan, pagrespeto po natin sa mga confidentiality, mga boundaries po ng clients natin, maaari tayong maging responsable, maging ethical, at compassionate social workers na may positive na impact sa lipunan. So, ayan, maraming salamat po. Thank you. God bless po sa ating lahat.